Si Mika, isang estudyante sa Maynila, ay simpleng babae lamang. Abala sa klase, proyekto at thesis, halos wala na siyang oras para sa sarili. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi galing eskwela, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang nagpadala ng text. Nakatanggap ka na. Mamamatay ka sa ikatlong gabi. Akala niya ay prank lang ito. Pero nang buksan niya muli ang inbox, hindi na mabura ang mensahe. Kahit i-restart niya ang cellphone, naroon pa rin ito. Nakaukit na para bang parte na ng kanyang telepono. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa mga kaklase, ngunit nagtawanan lang sila. Chain text lang yan, huwag kang paranoid, biro ng isa. Ngunit napansin ni Mika na kahit saan siya magpunta, tila sinusundan siya ng malamig na hangin. Sa jeep, sa library, pati sa CR ng eskwela, nakikita niya sa refleksyon ng salamin ang sariling anino na nakatingin pabalik kahit hindi siya gumagalaw. Dumating ang unang gabi, hindi siya makatulog. Bandang 3:00, may dumating na bagong text mula sa parehong numero. 2 na lang. Kinabukasan, nagsimulang manghina si Mika. Para bang may sumisip-sip ng kanyang lakas. Dumating ang ikalawang gabi, habang nag-aaral, muling nag-vibrate ang cellphone. Isa na lang. Sa sobrang takot, tumakbo siya papunta sa simbahan at nagdasal. Ngunit kahit anong dasal, hindi niya maalis ang kaba sa dibdib. Sa huling pagkakataon, humingi siya ng tulong sa mga kaklase. Dinala nila siya sa isang manghuhula sa Quiapo, ngunit pagpasok pa lang nila, nagdilim ang paligid. Napatitig ang manghuhula kay Mika at bulong nito. Hindi na ako makakatulong sa'yo, anak. Minarkahan ka na? Dumating ang ikatlong gabi. Mag-isa si Mika sa dorm, hawak ang cellphone na nanginginig sa kamay. Eksaktong 3:00, dumating ang huling mensahe. Oras mo na. Nabulag ang kanyang mata sa sobrang liwanag ng screen. At sa huling pagkakataon, nakita siya ng kanyang mga dormmate kinabukasan. Nakahandusay sa sahig, hawak pa rin ang cellphone, at nakapaskil sa inbox ang mensahe na hindi mabubura kailanman.